Hi guys, magandang araw po. Pasensya na kayo, hindi ako nakagawa ng video. In this video, pag-usapan po natin ano ba ang mga ways para makapag-save tayo ng pera effectively. Maraming nagtatanong, paano mo yun nagawa, Jake? Paano ka nakaipon? Paano ka naka-invest? Normally guys, ang pag-save ng pera at investment sa negosyo or stocks or share sa isang company, pinag-aralan yan. Hindi po pwede na papasok ka sa isang bagay, hindi mo pag-aralan. I made also some bad investment, dala siguro ng aking kabataan at inexperience. So ano ba ang mga ways for effective saving money? Una-una guys, set a goal. Magkano ba ang kaya mong ma-save? Hindi na ako magbibigay ng tips kung 5% ba, 10%, 20%, 30% kasi marami dyan hindi nasusunod. Bakit po? So, sobrang mahal na mga cost o basic commodities dito sa Pilipinas. May mga babayarin, etc. Most of the time, hindi natin ma-follow kasi maliit ang pumapasok sa ating income at ang gastusin natin medyo malaki. Now, ano ba? Magtabi ka ng pera na kaya mong ma-save. Every payday kung may sahod ka, let's say for example 500 pesos. That's the tip that I can share with you na ginagamit ko in my life. It worked, no? Hindi ka na mag-save ng specific percentage kasi in one way or another mahirap talaga guys. Believe me, I've been trying that, hindi talaga nagwo-work. Consistency lang sa pagsisave kahit maliit lang. 100, 300 a week, that's okay. Number 2, find a way for additional income. Bakit ko yan nasasabi? Hindi naman tayo lahat negosyante. But doing business or selling our services and products can be learned. Hindi po ito inborn. Tinitrain po tayo kahit ang mga malalaking negosyante dyan sa kanilang mga parents, regardless kung anong nationality, Chinese, Filipino, or foreigner, they learn from experience and being trained by their parents or family members sa business. Kahit maliit na bagay, you can do some business, service pa yan, pagre-repair, pag-aayos, massage or whatever, pag-gugupit, pagtitinda ng pagkain or ano-ano dyan, no? Kasi dalawa lang yon sa business service and products, that's all. Kahit maliit ang kita o hindi naman everyday meron kang customer, sige lang. Kung may makita ka, portion of it save. Ang iba gastusin. Okay? That's the second tip, no? And then number 3, develop a mindset of discipline. Always I'm saying discipline kasi in everything we do, saving money, creating wealth, kung wala talaga tayong discipline, hindi natin ma-achieve ang ating financial goal. Bakit po? Kung may pera na pumapasok, gastos agad, shopping agad, luho agad, kung ano-ano mga bagay na hindi naman necessary sa atin. So discipline is a key and consistency also. May discipline ka nga pero hindi ka naman consistent sa pag-save ng pera, useless din, no? So yun lang po ang tatlo ha. Number 1, save ng pera, no, kahit walang specific na percentage. Number 2, do some side projects or business or negosyo para may additional income ka. Kasi kung mag-ano ka lang, mag-rely on your income, most likely makasave ka pero medyo maliit lang. Pangatlo, have a mindset of discipline and consistency sa pag-manage ng pera mo. Yun lang po guys ang masishare ko. Follow that. I'm very sure kahit paano medyo slow ang improvement mo, may ma-achieve ka. Huwag ka nang huwag ka nang makinig sa ibang tao na nagbibigay ng mga financial advice kung hindi naman proven and tested. Siguro sa kanila nagwo-work pero sa'yo
Hindi natin alam kung mag-work. Sa akin, I'm not saying na this is 100% it will work, pero ito ay very simple lang guys. 3 lang po. No, kung dagdagan natin, pwede din. Pero this one, proven and tested in a battlefield. At wala kang babayaran ng mga wealth coach, kung sino pa mga coaches dan about wealth. Okay, pwede din magbasa. Kasi pwede din ito ma-develop through experience and trial and error, no? Yun lang po guys, please follow me in Facebook and YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you for your support. Until then, magkikita tayo sa susunod na video. Ito naman po kaibigan News Jake. Paalam.